Ang huling full moon ng taon ay madalas na itinuturing na makapangyarihan sa maraming paniniwala at kultura, lalo na sa larangan ng espiritualidad at ng mga ritual. Ito ay nagdadala ng enerhiya ng pagtatapos, pagbibigay linaw at paghahanda para sa panibagong simula. Narito ang mga kahulugan at gabay kung paano ito gagamitin sa mga ritual ng kasaganaan at ng kayamanan. Ito ay simbolo ng pagtatapos ng mga hindi na kailangan sa iyong buhay, tulad ng negatibong enerhiya, mga utang o kawalang katiyakan. Ang full moon ay sumisikat sa pinakamaliwanag nitong anyo at nagdadala ng kaliwanagan upang makita ang mga bagay na kailangang bitawan. Nagbibigay ito ng pagkakataong maglagay ng intensyon para sa darating na taon at ginagamit ito para palakasin ang layunin sa pag-akit ng kayamanan at kasaganaan. Puno ito ng enerhiya ng pasasalamat na mahalaga sa pagpaparami ng biyaya. Ang pasasalamat ay nag-aanyaya ng higit pang kasaganaan. Sa espiritualidad, ang huling buwan ay tumutulong sa pagkonekta sa mga natural na ritmo ng kalikasan upang mapanatili ang balanse at harmonya sa iyong mga layunin. Ang huling full moon ay itinuturing bilang pagpaplano para sa kinabukasan. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang huling full moon ay isang magandang oras upang mag-ayos ng mga layunin at plano para sa darating na taon. Ito ay tinuturing na masusing panahon para sa introspection at pagsusuri ng sariling layunin. May mga paniniwala na ang enerhiya ng full moon ay makatutulong sa pagsanib ng positibong enerhiya sa layunin ng isang tao. Maaaring ito ay gamitin para sa mga ritual o dasal na naglalayong gamitin ang mga pangarap. Sa ilang paniniwala, ang huling full moon ay iniuugnay sa pagtanggap ng swerte at paglisa ng masamang enerhiya. Ito ay maaaring gawing pagkakataon para sa pagsunod sa mga pamahiin na nagdadala ng kabutihan sa buhay. Pinaniniwala ng ilan na ang huling full moon ay maaaring gamitin upang linisin at iayos ang anumang hindi ka nais-nais na aspeto ng buhay at ito ay maaaring tumukoy sa mga relasyon, trabaho o iba pang bahagi ng buhay ng bawat tao. Ang pagtutok sa huling full moon bilang isang oras ng pagpapakawala ng negatibong enerhiya at bagay na hindi na kailangan ay karaniwan ding paniniwala. Sa ritual o pampaswerte na aking ibabahagi na maaring isagawa sa panahon ng full moon ay mangangailangan lamang ng isang itlog dahil ang itlog ay simbolo ng pag-asa, bagong simula at fertility sa maraming paniniwala at kultura. Sa ritual ng pagtatanggal ng kamalasan, maaring gamitin ng itlog upang magbigay ng kapangyarihan sa ritual at magdala ng positibong enerhiya. Ang egg cleansing ritual o ritual ng paglilinis gamit ang itlog ay maaring isagawa sa panahon ng full moon upang magbigay ng enerhiya ng pagsisimula, pagpapakabanal at paglilinis sa iyong sarili. Narito ang simpleng pamamaraan kung paano isagawa ang egg ritual sa panahon ng full moon. Ihanda ang iyong spasyo sa lugar sa isang tahimik at malinis na lugar. Siguraduhing malaya ang iyong isipan at puso mula sa anumang pag-iisip o kaguluhan. Maaari kang magsagawa ng maiksing pagninilay-nilay o pagmumuni-muni upang mag-focus bago simulan ang ritual. Makabubuting gawin ang ritual na ito sa gabi ng full moon ng kahit na anong oras na tapos na ang lahat ng gawaing bahay upang makapag-concentrate at makapag-focus sa ritual na iyong gagawin. Pumili o maghanda ng isang itlog na bago kahit na anong uri ng itlog na mayroon kayo ay maaaring gamitin basta't huwag lamang nanggaling sa refrigerator. Ang itlog ay itinuturing na sagisag ng buhay at pagsisimula. Sa gabi ng full moon, isagawa ang ritual sa pamamagitan ng paghawak ng itlog sa iyong mga kamay. Idirekta ang iyong mga intensyon at dasal sa itlog. Maaari kang magdasal ng panalangin para sa paglilinis ng negatibong enerhiya, pagpapakabanal at pagtanggap ng mga bagong simula.
Maaari mo ding pakinggan o gayahin ang simpleng panalangin na ito ng buong paniniwala at pananalig. Sa harap ng kabilugan ng buwan, daladala ko ang itlog ng buhay upang linisin ang aking katawan, isip at puso. Ipasa mo ang iyong kapangyarihan sa itlog na ito upang alisin ang lahat ng negatibong enerhiya na nagpapabigat sa akin. Sa pag-ikot ng itlog na ito, nagpapakabanal ako mula sa loob papunta sa labas. Sa oras na ito ng bagong simula, tinatanggap ko ang mga bagong oportunidad at mga pagkakataon na darating sa aking buhay. Buksan mo ang aking puso at isip upang tanggapin ang mga bagong biyaya at tagumpay na nag-aabang sa akin. Salamat sa iyong paggabay at kapangyarihan. Sa pamamagitan ng ritual na ito, ipinapasa ko ang aking mga intensyon sa kabilugan ng buwan. Naway patuloy na gabayan mo ako sa aking landas at magdala ng liwanag at pag-asa sa aking buhay. Maraming salamat. Amen. Paalaala po na maaari mong baguhin o palitan ang panalangin ito upang itugma ang iyong mga personal na intensyon at paniniwala. Ang mahalaga ay magmula sa puso at mayroong kagalakan sa iyong paglalakbay tungo sa paglilinis at pagpapakabanal. Pagkatapos mong humiling at manalangin ay ipahid ang buong itlog sa iyong buong katawan, simula ulo, pababa, hanggang sa iyong mga paa. Ingatan lamang ang paghawak sa itlog habang nagpapahid dahil baka mabasag ang itlog. Habang pinapahid ay pakaisipin na hinihigop ng itlog ang lahat ng negatibong enerhiya sa iyong katawan. Pagkatapos mong ipahid ang itlog sa iyong katawan simula ulo hanggang paa ay pumunta ka sa labas ng bahay at ihagis o itapon ang itlog sa tubig tulad ng ilog, dagat o lawa. Kung wala namang anyong tubig sa inyong lugar ay maaari din itong itapon o ihagis sa lupa bilang pag-aalay sa mga hangarin at intensyon mo. Siguraduhin lamang na ito ay mababasag, sa sandaling ito ay maihagis o maitapon mo. Paalala na sa paggawa ng egg ritual sa panahon ng full moon, mahalaga na maging bukas at maluwag sa enerhiya ng pagbabago at pagsisimula. Ito ay isang pagkakataon upang linisin ang iyong sarili mula sa mga negatibong enerhiya at magtanggap ng bagong mga pagkakataon para sa iyong buhay. Muli pong paalaala na ang lahat ng ritual o pampaswerte na ating ginagawa ay kailangan nating samahan ng 100% ng paniniwala, sipag, tiyaga at panalangin sa mahal na poong may kapal. Palagi po tayong magpasalamat sa lahat ng biyaya na ating natatanggap, malit man ito o malaki. Higit sa lahat, lagi po nating tatandaan na makapangyarihan ang ating isipan. Kung ano ang palagi nating iniisip at sinasabi ay ang siyang mangyayari, kaya't makabubuting iwaksin natin ang mga negatibong pag-iisip at maging positibo tayo palagi upang ang swerte, tagumpay, kayamanan, kasaganaan ay tuluyan na nating makamit sa taong 2026. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming salamat po.